Siguradong magwawala na naman ito ang mga bangag mga kababayan sa bagong sinabi ni VP Inday Sara Duterte. Oh, di ba natatandaan ninyo mga kababayan na kinidnap ang tatay niya? Oh, dinukot si Tatay Digong mga kababayan ng mga ngagba. Ngayon, china-challenge si VP Sara Duterte mga kababayan na bakit hindi ba kuhang gawin ng Marcos administration mga kababayan na dukutin din si Zaldico sa ibang bansa at pauwiin. At yang dating speaker niya na si Tambalostos mga kababayan na pinsan ng presidente ay ikulong. Oh, ikulong sa Kongreso at imbestigahan dahil sa napakalalang issue ng kurakutan. Panoorin niyo po ha. Hindi man lang nila magawa na kidnapin si Zaldico doon sa Amerika at hindi nila magawang kidnapin mga kababayan si Tatay Digong lang. Di ba? Kung talagang seryoso yang si Bangag mga kababayan, nalabanan niyang korupsyon, ginamit na niya ang kanyang kapangyarihan mga kababayan gaya ng paggamit nila nung hinuli nila si Tatay Digong at si Kibuloy. O ngayon wala. Very angry and very happy na siya ngayon mga kababayan. Balik dito sa atin sa Pilipinas at hindi man lang nila magawa na ikulong si Martin Romualdez. Ang ginawa, pinatakas, pinalakpakan pa daw mga kababayan. Saan sa detention unit ng House of Representatives? Wala. This is a race for the 2028 presidential elections and a preparation for how they will mangle again. Manggal na naman nila mga kababayan ang budget. Kagaya ng ginawa nila noong 2025. 26 budget. Ano po yung parang nakikita niyo po parang insight niyo po dito regarding po sa mga pangyayari po? Unang-una, tungkol ito sa pagka sibak mga kababayan ni Tambaloslos. Huwag kayo maniwalang nag-resign. Hindi magre-resign yan mga kababayan ng kusa. Napilitan sila dahil wala silang choice mga kababayan. Ang tagal ng reaksyon ng Pangulo nung sinasabihan siya na sobrang tagal. Binababoy yung budget natin. Nagsabi na ako nung ang nagbaboy, baboy din. Na 2024. Baboy na hybrid na buhaya. At alam na niya na merong alam niyo sa Department of Nayaan. Education. At sigurado ako, hindi lang yan sa Department of Education at sa Department of Public Overall. Nandyan din yan ang corruption sa iba pang mga departments. Pero parang bang noon ay wala siyang naririnig. Kung sasabihin daw yan VP Sara Duterte kay Bangag mga kababayan, change topic daw si Ngagba. How about yung change topic ang Bangag? Tapos kailangan pa na malubog yung ating mga kababayan sa baha. Bago umaksyon! Kailangan pa na mahirapan or pahirapan yung ating tapos maiyak pa, Tiwi. Ay, naku. Bago siya nagsalita. Ay, naku, Bangag. And then mga kababayan, later on, nagpa-party. Naging waiter mga kababayan, serve ng pagkain tapos sabay ngiti. Nung nagsalita na siya, ay wala man din siyang aksyon. Puro lang salita. Nawa! Ginagawa nila, merong investigasyon, gusto naman nila gawin. Ang investigasyon ay kontrolado nila. Merong ginawang komisyon. Bakit pa tayo gagawa ng komisyon? Alam na natin, nakikita natin. Tukoy na ang mga tauhan sa DPWH mga kababayan. Pati si Bonoan, nasaan na yon? Dapat nga mga kababayan, tinulong na yon. Sa budget, kung paano chinap-chop yung budget para mabigyan ng pondo. At yang ng baboy sa budget mga kababayan. Palibasa, ultimately si Bangag mga kababayan talaga ang may kasalanan dyan dahil siya ang pumirma Control at napakadaling i-check kung nasaan itong mga, o kung wala bang flood control projects na ginawa. Ang susunod ay yung kanilang para bang wala silang pakialam na isa sa mga tinuturo na nagnakaw ng pera o kumuha o nag-chop-chop ng budget ay si Congressman Zaldico. Huwag nyo rin kalimutan, mayroong counterpart si Zaldico mga kababayan sa Senado, si Grace Poe. At ngayon, si Congressman Zaldico sinasabing wala na dito sa Pilipinas at sinasabi nilang nandoon sa United States of America.
Napaggamot ba? Hindi napaggamot. Check up nga lang mga kababayan. Wow. Ganyan ang mga mayayaman. Mayayaman dahil sa pagnanakaw. Ew. Sumunod pa yung pagpaparesign. Kuno, Mm. Speaker Kuno. Martin Romualdez. Kuno. Pero ang pumalit naman ay sino ang pumili? Sila lang din. Sila lang din. Ni- Sabi ni mga kababayan sa kanyang mga buhaya, Tambaluslos, I highly recommend Bonji D. Because, like my name Bonjing, he is Bonji. Ay nako, the same feathers. Martin Romualdez ang pumili ng pumalit na Speaker of the House of Representatives. Sinasabihan ko kayong lahat, mga kababayan, ito ay race. Raise. Ano sa'yo race? Ganit sa Tagalog? Karera. Carrera. This Ni Vice ganda. is the race for Kabayo. the 2028 presidential elections. And Sino na kayang kandidato ng mga bangag mga kababayan Wala na talagang makakatalo kay Sara mga kababayan ngayon. and a preparation for how they will mangle again the 2026 budget. Wala na silang mga kababayan, pambato. Country. So yan Zero. yung pinagtutuunan nila ng pansin ngayon. Yan lang yun, wala nang iba. Yung 2026, hatian. Pera pa rin ang iniisip nila mga kababayan Ay naku, mga 2026 bangag. budget. At yung paano sila mapapanatili sa pwesto. Kaya nga, 'di ba? Parang naghihikayat mga kababayan si BBM na mag-rally. Mag-rally kayo para magmarsyalo ako. Mag-ingat kayo mga kababayan. Kakampi pa naman nila ang mga ito mga hudas din na mga pakakaliwa na mas magalit sa mga Duterte mga kababayan kaysa sa mga kurakot. Diyos ko Lord. Tingnan nyo, ang mga nag-rally-rally mga kababayan, ang mga Duterte pa rin ang sinisisi. Si Sara nga nang-expose niyan. Nazaldi ko mga kababayan, di ba? At Tambaluslos. Bakit si Sara ang sisipain? Ayun na mga kababayan, tingnan nyo sa news. Sa Dilasal at St. Escolastica, yung mga Madre de Cacao, ando na mga kababayan. Mayroong mga placards. Duterte, panagutin, Sara Duterte, singilin. Pagdating ng presidential elections sa 2028. Alam niyo kung paano, isa sa mga examples na masabi ko sa inyo, na wala talaga silang sinseridad. Wala talagang sinseridad. Sa flood control. Oo. Kasi tinuro na, pinangalanan na, hindi lang ako. Tukoy na yung mga may paper trail mga kababayan. For God's sake. Lord, I'm sorry. Lukuhan mga kababayan Dinribble pa mga kababayan bago umaksyon. Ito ang nagsabi, Zaldico at Martin Romualdez. Si Zaldico, hinayaan nilang umalis ang bansa. Check Si up. Martin Romualdez, hinayaan nilang mag-resign. Takas ang buhaya mga kababayan para naputulan ng buntot. Ang Office of the President, involved sila sa kidnapping ng mga bata doon sa Turkey. Di ba? Extraction mga kababayan. Courtesy ni Admiral. Pangalan ni Admiral ang nasabit dyan. Ang sabi ni BP Sara, alam yan ng AFP. Involved din siya sa kidnapping kay Tatay Digong. Office of the President, involved sila sa kidnapping ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit? Ngayon, nawala si Zaldico at aalis si Martin Romualdez, hindi man lang nila magawa na kidnapin si Kakampi Pwede nilang kidnapin mga kababayan pero ayaw. Zaldico doon sa Amerika at ibalik dito sa atin sa Pilipinas at hindi man lang nila magawa na ikulong si Martin Romualdez dyan sa detention unit ng House of Representatives. Wala. Talaga? Dahil wala silang sinseridad. Pinapakita lang nila sa mga tao na kunwari Free as a bird. Garapalan na ang graft mga kababayan. Graft and corruption. Plunder. Ng ayuda, plunder yan. meron silang ginagawa. Pero ang totoo niyan, naghahanda lang sila para sa hatian ng 2026 budget at para sa kung anong gagawin nila sa harap-harapang pagnanakaw ha. Tapos, ang mga rallyistang mga bangag mga kababayan, si Sara Duterte ang tinitira. Hindi nga Marcos mga kababayan ang kanilang tinitira. Ang sabi nila, this is not a anti-Marcos protest.
This is protest versus the corruption. Tapos may mga dalang mga placard na Duterte panagot din. Magsabi ang taong bayan, hindi namin nagugustuhan ang mga ginagawa ng gobyerno. Tingnan natin, pag hindi pa maayos yung sagot dyan, meron na talagang dapat siyang gawin. Sagutin niya yung drug allegations sa kanya. Oh, baka ngag-ngag, no? Vice, I would like to ask. Oh, bago ang ano ni Sara, oh, Tumblr. Bago yan, VP Inday. This coming September 21, Light green na, gray na, oh, grayish green. po tayo ng rally sa EDSA and ang million may Filipinos ang aatin doon. What do you think, Vice, ito po bang karanawagan po ng taong bayan ay makakatulong po para po ma-exam yung korupsyon na ito or wala rin namang patutulungan? Ma'am, hindi ko po alam kung yung organization sa Hoy, VP Sara. Siguro, no, saan ba to si VP Inday, mga kababayan? Baka pupunta ng Japan. Oh, doon ka muna, Sara, dahil baka gagamitin nilang reason lang yan, mga kababayan, para saktan si VP Inday. Nakikita na natin mga makakaliwa, yung mga leaning sa mga NPA, mga kababayan. Sila ngayon ang naghari-harian dyan na feeling nila, mga kababayan, sila ang righteous. Sila talaga ang taong bayan na. Oh. Baka gagamitin nilang reason yan, mga kababayan, para isali si Sara, mga kababayan, kapag mayroong mga mapupunta yan sa violence. Oh, kagaya ng nangyari sa Nepal, mga government officials, mga kababayan, pinukul, yung iba pinatay. Sigurado tayo yung mga makakaliwa. Aabot yan ng libo, mga kababayan, aabot yan ng libo. Pwede nilang gawin yan kay VP Sara Duterte. Hindi dahil kurakot si VP Inday, ha? Hindi. Dahil gusto nilang, alam nyo na, hindi maging presidente sa 2028. Careful, Inday, VP Sara. Alam nyo naman na ang sabi, pinafund daw yan ni Admiral. Ang masasabi ko po at aaminin ko, yung organization ng Peace Rally sa Davao City, sa amin yon. Pinagtulungan namin ng mga taga Davao City at nung mga kaklase ko noon, nung ako'y nag-aaral pa, yung rally. Sa kanila, mga kababayan, peace rally. Ilang beses na yung nag-rally sa Davao City, yung kinidnam si Tatay Digong. Ilang beses na birthday ni Tatay Digong. Wala ni isang violence, mga kababayan. Dahil taong bayan peace rally. Daan-daang libo, mga kababayan, ang pumunta. Nakita niyo naman yan. Pero iba yan. Yan sa 21, mga kababayan. Nahaluan ng mga hudas. Yung makakaliwa. Na kung mauuwi yan sa gulo, mga kababayan, ang uunahin nila si VP Sara. Although maraming mga ka-DDS, mga kababayan, ang iba hindi nga sumali, pero maraming ka-DDS ang sasali dyan sa rally. Pero hindi natin alam itong grupo. Diba? Aabot din sila ng libo, mga kababayan. Kung matutuntun nila ang bahay ni VP Sara o ang pamilya ni VP Sara, pwede nilang kuyugin yan, mga kababayan. Sa Davao City. Hindi ko alam yung rally sa EDSA at yung rally sa National Capital Region. Kung makakatulong pa ba ito para makinig ang gobyerno? Nakakatawa nga, mga kababayan Ang presidente mismo ang nagtawag ng rally na as if hindi siya ang may kasalanan nito. Sana, Lord. yan ang dasal natin lahat, 'di ba? Dahil ayaw natin ng kaguluhan, tsaka ayaw natin yung mga tao pumupunta sa lansangan dahil naaabala sila at naaabala yung mga hindi sila. Ayaw din natin ang martial law. Siguro ito na talaga yung paraan para ba marinig nila dahil malamang siguro pag isang boses lang tulad ko, boses ko lang, sasabihin. Okay lang mag-rally basta peace lang, mga kababayan. Pero wag kayong magpauto dyan sa mga makakaliwa. Nakita nyo naman yan, marahas yan, mga kababayan. Lang nila, ay hindi, politika lang yan. Pero pag ang mamamayan na yung nagsabi sa gobyerno, mga mamamayan na wala sa pwesto, sana maraming ka-DDS, mga kababayan, na pumunta. And then kung manggugulo yung mga tapos si Sara ang guguluhin nila. Makipag-riot tayo dyan, mga kababayan, sa mga dilaw. Kala nyo? Ito mga NFA na lang, NFA. Baka tayo. Yan, mag-riot tayo dyan. Uunahin namin yung mata. Mahabang baba dyan. Wala na pala, nag-retire na pala. Nag-retire na pala. Dahil best president na para sa kanya, mga kababayan, ito
through the years, ngayon lang mga kababayan nag-ano. Pero yung mga makakaliwa, sige, subukan yung si Sara. Magrarayot kami para ipagtanggol si Sara yan. Laban sa inyong mga bangag. Magsabi sa gobyerno na mali ang ginagawa ninyo at wala kayong ginagawa sa problema. Sana makinig sila. Ang tanong na lang dyan, ma'am, alam ba nila kung ano yung dapat nilang gawin? Babalik na naman tayo. Wala eh. Manhid yan mga kababayan, mga bangag. Sina BBM, magrally kayo dyan. Party pa yan mga kababayan. Doon sa kapasidad ng kanilang pag-iisip. Babalik na naman tayo doon sa sagutin nyo muna yung public hair follicle drug test para malaman drug test na sa tamang pag-iisip sila. Diba? So, pwede malamang wala. Natin magsabi ang taong bayan, hindi namin nagugustuhan ang we don't like it ng gobyerno. Sukang-suka na kami. Tingnan natin. Pag hindi pa maayos yung sagot dyan, meron na talagang dapat siyang gawin. Sagutin niya yung drug allegations sa kanya. Judictus Benedictus. Vice, marami po kasi kanina ang humihiyaw nung sinabi mo po na baka on year 2028 you're asking to help from the Takurongnos. And hindi lang po Takurongnos, buong sultan ko na lang. May inexit po ba for 2028? Hindi pa niya sasagutin December nga 2026. Ano na? Doon na lang. Tatakbo ng presidente po, Vice. Tatakbo yan. Pero wag pa mo munang ipa-declare dahil lalong pag-iinitan. Madami na yung material, di ba, ma'am? Ang dami nyo lang specimen para sa inyong mga chika dyan news. Madami na yung material ninyo. So, punta na kayo sa desk ninyo ngayong. Ang tagal ng reaksyon ng Pangulo nung sinasabihan siya na tagal ng reaction. Binababoy yung budget natin. Nagsabi ay nako, 1 month na mga kababayan. Simula nung pumunta pa nga siya doon sa parang bukirin mga kababayan ha. Parang na-inspect pa. Green grass of home. And then pag dating niya, wala ni isang kabilya. Ang gulat na gulat siya mga kababayan. Ghost project. I am getting very angry. And then now mga kababayan, wala man lang ni isang nakulong. na ako Bonggang. At alam na niya na may nangyari sa Department of Education at sigurado ako hindi lang yan sa Department of Education, all over mga kababayan, lahat ng ahensya ng gobyerno siguradong nagkakakurakutan na dyan dahil weak highways, nandyan din yan ang hindi natatakot sa kanya ang mga constituents niya mga kababayan sa iba pang mga departments pero parang bang noon ay wala siyang naririnig. Iba ito si bangag mga kababayan sa halip na labanan mag-angas, magtapang-tapangan mga kababayan laban dito sa mga sindikato, mga nangungurakot sa gobyerno, matapang lang siya mga kababayan sa mga kritiko. Pagdating sa mga kritiko talagang kulong ka, talagang goodbye ka. Pero dito sa mga kawatan, kurakutan, wala pang nakakulong mga kababayan, kurakot. Tapos kailangan pa na malubog yung ating mga kababayan. Ayan na pala yung sinabi niya kanina, forward tayo ha. Replay na lang ito. Saan o kung wala bang flood control projects na ginawa? Sa buwatan ng mga liwadista. Dito na lang. Dito na tayo mga kababayan. Ito yung sinasabi natin sa buwatan ng mga loyalistay at saka mga makakaliwa. Kaya, duda tayo sa intensyon ng rally sa September 21 mga kababayan. Dahil organized yan ng mga bangag. Diba si BBM nga nang tawag? Mag-demonstrate kayo. Mag-rally. Hindi ako presidente. Mag-rally ako dyan na kaya. Ay, nako. Tapos after nun mga kababayan, patawa-tawa na lang and then parang saxophone. Diyos ko lang. Nag-play ng saxophone. Sa buwatan na ito. Well, isang araw po, hindi mo kon lahat na kahit anong kulay, kahit anong paninindigan, sumapi po sa rallies. Yan mga kababayan, kailangan pa rin natin pumunta dyan ha. Dahil just in case mga kababayan, just in case, na etong mga bangag ito, mga makakaliwa mga kababayan at mga dilawan, magsasanib puwersa tapos ang susugurin ang pamilya ni Pipi Sara.
dapat natin protektahan si BP Inday. Kung magiging violente sila mga kababayan, tatapatan natin. Uunahin natin yung mga labang sa korupsyon. yung gustong manakit kay BP Sara. Ang pinakamalaking rally nga po na inaayos ngayon ay sa Bano. Nagkaroon daw po ng kaunting problema kasi ang sigaw nila is no to corruption na tama lang naman. No? Dahil po talaga, dahil Tapos, nagsasama-sama ang mga placards, panagutin si Duterte. tao dahil kampi ka na sa korupsyon ng taong bayan na habang lumulutang tayo sa tao sa tubig baha. Tubig baha? Congressman at saka senatong ay Patongresman. at buhay no, na parang walang pakialam sa ordinaryo mga yan. So tama lang po na ang ating sigaw ay no to corruption. Pero nagkaroon daw po ng konting problema kasi may mga grupo kasama ng mga DDS na gusto sigaw Marcos resign. Galit sila mga kababayan, no? Ito pang mga anti-Marcos mga kababayan. Huwag kayong maluwagan ng Marcos resign. Diyos ko Lord. Pati yung patpati na Aquino mga kababayan, Diyos ko Lord. Parang pidulido. At Hindi na daw anti-Marcos. Isa po sa major organizer ng 21 ay yung pamangkin mismo ni Cory Aquino. No? Kurikong.com. Apo bali ni Cory Aquino, anak, daughter ni Cory Aquino ng Mary. Ay, Diyos ko, mga salot, mga kababayan, nagsasalot. At sila yung nagsasabi na hindi po pwedeng isigaw ang sign. Ano kayo, sinaswerte? So para maintindihan natin bakit bawal ang Marcos resign, Baka totoo nga ang sabi ni Katibinag mga kababayan na pinupunduhan niya ni Admiral. Kaya bawal. Laban sa korupsyon at Wala kayong pake kung sisigaw kami ng Marcos resign. Bahala sila mga kababayan, sila pipi sila. Ang kanila isisigaw, Duterte resign. natin ang pangalan ng Marcos ay kadikit talaga ng korupsyon. No? Sa kasaysayan ng Ever since. Ever Guinness since. Book of World Records, top 5 most corrupt family. No? Mm. Bakit ba ayaw isigaw ng mga dilaw ang Marcos resign? Dahil si Duterte. Sila po ay nagkaroon Mas ayaw nila sa mga Duterte mga kababayan kaysa sa mga Marcos. Dahil talagang pupulbusin sila ni Sara Duterte mga kababayan yung mga NPA. Talagang mapupulbos yan, promise. yan po ang dahilan kung ba't ako naniniwala na naging number 2 at number 4 itong si Bam Aquino at saka si Franan. Hindi naman po yung magna-number 2 at magna-number 4. Marami ang naniniwala mga kababayan na mayroong Hindi hokus-pokus. nagsaling puwersa ang mga dilawan at ang mga loyalista. Kasi nga ang Pilipinas po, one-third Kahit pa magsanib pwersa sila mga kababayan, talagang questionable yan. one-third yan. Kung sino nagkampihan, sila mananalo. So hindi ko pa sinasara ang pinto sa alyansa ng Dilawan at ng Duterte. Bagamat, pag No! Never! Never! nangyari po kay Tatay Digong Tiusadahin, kahit ano pang alyansa ang gawin nila, talagang ang mananaig ay yung galit ng taong bayan. Kaya nga, magdasal sila na maipalabas na sana sa kulungan si Tatay Digong by way of release. Sa tingin ko, mangyayari naman. Pero bakit ba nagsabuatan ang mga Bakit? loyalista at ang mga Kailangan pa bang itanong yan? Dilawan na alam naman natin na pinagdududahan na pumatay kay Ninoy Aquino ay ang pamilyang Marcos din. At yan naman po ay hindi pa napapaligan hanggang ngayon. Well, ang dahilan po, kwarta. Pera lang po ang Pilipino. Well, alam na po natin sa kasaysayan kung paano yumaman ang mga kawangko ng tabla. Minawala pong yaman ang revolusyon. No? Kasaysayan mga kababayan. Lumaman ang Aquino clan, Cuangco clan. Panahon po ni General Luna. Mm. Pinagdududahan. Nawala ang ginto. Ang girlfriend, General Luna, na ninuno ng mga Cuangco, ang siyang kumuha ng kayamanan ng nasyon. Ay nako. Pamilya din ng mga kawatan. And then, Marcos mga kababayan, pamilya din ang issue ay kawatan. Sama-samang babangag. Sila ang nag-aaway. Ang kawatan ay galit sa kapwa kawatan. Ngayon, combined forces na sila mga kababayan dahil andito na ang puputol sa kanilang pagiging kawatan. Yan daw po ay ginamit nila para ipautang sa mga magsasaka at kapag hindi makabayad ng utang mga magsasaka, Sequester. Hanggang naging 15,000 hectares na Grabe. ang lupain ng mga Cuangco dyan sa Tarlac. Isa na sila sa talagang pinakamalaking landowners. Well, nung panahon po ng agrarian reform, at in fairness, ito naman ay sa panahon ni Cory Aquino, agrarian reform po ang Hacienda Luisita. Hindi po 15,000, kundi 4,500. So malaki po mga naiwan sa kanila. Kaya nga mga kababayan, pinag-initan nila si Corona. Ang unang halaga na sinabi ng gobyerno na dapat bayaran
ay 190 billion. Dahil ito naman yung halaga na binili rin ng Hacienda Luisita doon sa isang kumpanya na nagmamayari ng lupa na yan, na sila rin ang may-ari. So kapag sinabi mo na merong just compensation, syempre yung just compensation, kapareho lamang nung halaga ng binayad ng Hacienda Luisita para mabili yung 4,500 hectares. Pero hindi po syempre nakontento ang mga kuwangko, dahil ang gusto nila talaga ay kumita ng malaki. So napalaki po nila yan hanggang half a billion, hanggang naging 1.2 billion. Now, yung panahon po ni Chief Justice Corona, isa sa suspecha kung bakit pinatanggal nga Justice Corona, kasi ang desisyon ng Korte Suprema noong mga panahon na yon, ang just compensation lamang ng mga kuwangko ay 190 billion. So later on po, lumaki yan at naging half a billion hanggang umabot sa 1 billion. Now, yung halagang ngayon ang sinabi ng Court of Appeals na halaga ng Hacienda Luisita. Kaya lang, dahil hindi nabayaran mula nung kinuhang lupa na yan, binigyan sila ng interest. At kapag sinama mong interest doon sa 1.2 billion na halaga di umano ng Hacienda Luisita, aabot ngayon ang award sa mga kuwangko ng 29 billion. Grabe. 29 billion pesos. Gayong nabili nila yung 4,500 hectares na yan sa halagang 196. Ang grabe. Kumita pa sila? Ito po ang dahilan kung bakit sa buwatan ngayon ng loyalista at ang mga Loyalustay. pera, 29 Pare. Alam niyo po, with 29 billion, at kung yan ay mababayaran, yan po ang pinakamalaking award sa kasaysayan ng Pinas. At sigurado po ako, kung matatanggap yan ng mga kuwangko o Aquino, sigurado, balik na naman sila sa pagiging presidente, dahilan kung bakit itong si Bam Aquino. Si Pagpag! Kahit bigyan ng chance si Pagpag na maging presidente ngayon, hindi maging presidente, pumandidatong magpresidente. Ngayon na, pagsimulain na yan kampanya mga kababayan. Hindi yan mananalo. Not in 100 years. Pagpag. Ay ngayon, number 2 sa Senado. Number 2 na kaduda-duda mga kababayan. Ewan na natin. Inidoro yan dati di ba? With 29 billion, at kinakailangan lang naman ng mga 8 billion para Sige! Kahit pagbigyan ng 100 billion yan. para sa presidente. Kambalustos nga, trillion ang nagastos mga kababayan sa ayuda siguro. Plus influensya niya mga kababayan sa mga kongresista. Hindi na. Ngayon pa lang talo na. Sigurado na po na makababalik sa pwesto ang mga dilawan. I don't think so. Never. Ay itong si Bam Aquino. Kahit siya pa ang richest man in the world, yung Pagpag, never yung magiging makababay presidente in your dreams. Dahil una-una, kapareho ng pangalan Aquino, pangalawa, kamukha pa, at pangatlo, meron ng pe. Naintindihan ko naman po na ang pag-aari ng kuwangko ay hindi pag-aari ng Aquino. Pero, ang katunayan po niyan, talaga namang mga kuwangko ang sumuporta kay Ninoy Aquino. Dahil bagamat si Ninoy Aquino ay coming din from a political family sa Tarlac, hindi naman po sila ganun kayaman. Ang talaga nagbigay ng pondo para maging senador at maging politiko ang Ninoy Aquino ay ang pamilyang kuwangko. At makikita natin na dahil marami pang interes sa mga kuwangko sa Pilipinas, at yan po ay mga interes ng negosyo, importante na maibalik sa kanila ang pagiging presidente. Hindi pa sapat sa kanila na dalawa ng kuwangko ang naging presidente, nais pa nila magkaroon ng pangatlo para masigurado rin ang kanilang hawak sa kapangyarihan. At dahil nga sa Pilipinas, ang hawak sa kapangyarihan ay negosyo, hawak din sa negosyo. So wag na po tayong magtataka kung bakit ang mga apo na ngayon ni Cory Aquino ay ayaw sumigaw ng Marcos resign. Ang sabi nung Pinudido mga kababayan, Patpating Aquino, hindi ito anti-Marcos rally. Ay nako, mga animal. Mga apo na po ngayon, I love Marcos na sila mga kababayan. Sa 29 billion na makukuha ng pamilyang Kuwangko Aquino sa Hacienda Luisita. Sa totoo lang, yung 29 billion na yan, baka mas malaki pa talaga yan kaysa sa tunay ng halaga ng tubuhan. Dahil magkano lang naman talaga ang tubuhan. Ulitin ko po 1.2 billion ang naging halaga dyan, ang pinanahalaga dyan. Pero dahil po sa interest payment, umabot po ng 29 yun. So wag na po tayo magtaka kung bakit naging number 2 si Bam Aquino at number 4 si Kiko Pangilinan. Talagang nagkaroon po sila ng kaparehong interes. Ang interes ng Marcos, manatili sa kapangyarihan, matalo ang mga Duterte na siya ring adikain ng mga Kuwangko dahil ayaw nila sa Rodrigo Roa Duterte. Sa katunayan po, ang pamilyang Duterte ay sumuporta kay Cory Aquino. Yung nanay pa
ni Tatay Digong noong 1986 ang talagang namumuno ng people power sa Davao. At ang pinagsimulan nga ng karera ni Tatay Digong ay ang pagiging OIC Vice Mayor ng Davao City. At mula nung siya itinalaga ni Cory Aquino bilang OIC, nagsimula na nga ang karera sa politika hanggang naging pre. Pero tumiwalag po ang Tatay Digong nung tumakbo para presidente itong si Marojas. Ayaw niya si Marojas. Best friend din mga kababayan Marcos, BBM. Kasama sila sa New York. May kwento sila mga kababayan na magkasama sila sa New York with their adventures together. And then naalala natin ang sabi ni Mar, droga? Alam ko Alam ko yan Samahan pa kita Bili tayo ng polvoron. Hero, ganyan. Sa Makati, sa Davao, makakabili tayo. Yan ang sabi ni Marojas mga kababayan na coincidentally, kasama sila ni mga kababayan, Bongbong Marcos sa New York. Aroy! Sabi ni BBM, we have so many adventures together na hindi namin pwedeng ikwento dito. Nagtawanan silang dalawa. Ampaw ang tawag niya dyan. Ampaw. Nabuisit nga siya dahil sa desisyon ng Korte Suprema na si Grace po daw, bagamat hindi alam kung sinong nanay, ay Pilipino. Kaya nabuisit si Tatay Digong at nagdesisyon, sige, tatakbo ko, and the rest is his. Bakit ayaw ng mga Marcos at Cojuangco, Aquino, kay Duterte? Well, una-una, hindi uring mayam. Para sa kanila mga kababayan, probinsyano, not worthy of our pagkaalta. Nilockdown nila mga kababayan, ayun. Hindi naman community mahirap si Tatay Digong dahil ang tatay niya ay gobernador. Pero wag po kayong magkakamali. Ang mga mayayaman sa Pilipinas, linalait pa rin ang mga probinsyano. At sa tingin nila, ang Tatay Digong ay probinsyano. Bagamat may kaunting kaya, hindi naman kasing yaman ng mga Cojuangco na 15,000 hectares ang kanilang pag-aari. Pero ang history mga kababayan, ninakaw. Diba? Yan ang kwento ni Roque. Pangalawa, siyempre, sa kasaysayan ng Pilipinas, ang mga Cojuangco, hindi lang pinagdududahan na ninakaw ang pera ng taong bayan, kung hindi nagtaksil pa rin kay General Luna doong nakipaggera ang Pilipinas laban sa mga Amerikano. Ibig sabihin, sa kasaysayan, ang mga Cojuangco ay makapili sa mga dayuhan na nais sumakop sa ating bayan. Yan po naman ay nasa kasaysayan na ng Pilipinas. At siyempre, ang mga Amerikano naman ay talagang gumagamit ng mga Pilipino para maging alipin ng mga Amerikano, mga Pilipino. At yan din po ang kwento ng mga Marcoses, di ba? Si Marcos Sr. na natili naman sa kanyang pwesto, bagamat siya ay talagang kinasusuklaman bilang isang diktador dahil pinapagamit niya yung base militar ng Pilipinas sa mga Amerikano nung panahon ng Vietnam War. Lahat naman po ng mga supplies ay ilang gagaling dito. Lahat ng mga aeroplano nang gagaling sa Clark at sa Subic. Dahil ang Clark at Subic po ay ang pinakamalaking Air Force headquarters at naval facility ng Amerika sa labas mismo ng Amerika, malapit pa sa dun sa Hawaii. So makikita natin na talagang yung impluwensya ng mga Amerikano sa Pilipinas ay pinatutupad sa pamamagitan ng sabuatan ng mga Amerikano sa mga kapwa Pilipino natin na mga bagong mga makapili. At makapili. Mga Cojuangco at ng mga Marcoses. At ang kapalit naman po dyan ay limpak na salapi sa mga Cojuangco, panahon pa na General Luna na nawala yung pondo ng revolusyon sa mga Marcoses, hinayaan nila na mangurakot at maging top 5 sa Guinness Book of World Record na pinakakurakot na leader kapalit ang kanilang pagiging sunod-sunuran na nagpapatuloy na naman sa ngayon dahil ang Marcos Jr. sunod-sunuran, hindi lang pinagamit ang siyem ng base militar ng Pilipinas sa mga Amerikano para sa isang gera na wala naman tayong kinalaman dyan sa Taiwan. Kung hindi, bukod pa sa pinapagamit ng mga base militar, hinayaan pa na ilagay dito sa atin yung Typhoon missile na nung minsan ay kamuntik na maging mitya ng isang nuclear war doon sa tinatawag Cuban Missile Crisis. Cuban Missile Crisis. So, kasaysayan ng Pilipinas, may dayuhan na nais manakop at ang pananakot palaging pinapatupad gamit ang kapwa Pilipino na ang kabayaran ay pinayayaman ng santamukal. Yan po ang kasaysayan ng Pilipinas na malungkot at sana po ay tuluyan. Well, ang tingin ko po, dahil nga dito sa issue ng korupsyon, may bago ng pagmumulat ng mga mata ang ating taong bayan. Alam nila na ang mga politiko ay naririyan sa kapangyarihan dahil sa pera. Number 1, pangungurakot. Pera na binibigay ng mga banyaga kapalit ng kanilang pagiging sunuran. At sa tingin ko, itong galit nito
ay po pwedeng maging panimula para sa tuluyang reforma sa ating sistema. Ang kauna-unang dapat pong mangyari ay yung realisasyon na ang pagpasok sa politika hindi negosyo. Nang dapat gawin ng Pilipino, parusahan yung mga politiko na nakikipagsabuatan sa mga dayuhan para itaguyod ang interes ng mga dayuhan, hindi ang interes ng mga kapwa. Kaya sana po, pagdating ng September 21, bagamat ang mga pamilyang Aquino, Cojuangco at Marcos ay nagsasabuatan at linilihis ang issue na para bagang walang issue sa korupsyon ng mga Marcoses. Oo nga, no? Ay, as if, no, ang lilinis ng mga Marcos, mga kababayan, wala na. Hindi nila kasali sa panawagan, eh. Samantalang ang korupsyon, ang punot dulo niyan ay ang presidente. Siya ang nagtalaga Tambaluslos. Siya ang pumayag sa budget na binaboy ni Tambaluslos para malaking kita ang mga congressman at senatong. Siya rin ang pumili kay Tambaluslos. At ngayon, huwag tayo magkakamali. Bagamat meron ng bagong muka sa Kongreso na si Boji D, mabait naman niya, kilala ko yung personal. Pero ang katunayan niyan, yan po ay bata-bata rin. Hindi lang ni Marcos Jr., kundi ni Tambaluslos. Baka hindi good man, kundi good boy. Good boy! Hey! Good boy! O, baka ganyan. Sana, no, hindi tutak, mga kababayan. So kung inaasahan natin ay pananaw. Meron ng ano, no? Meron nakuhang video, mga kababayan, na medyo maluho din, mga kababayan. Mayroong video sila na grabe ding luho. Kalimutan nyo na po yan. Dahil itong si Boji D, super BFF po yan ni Speaker. Bakit? Na, super BFF? Patay tayo dyan? At ang mga Isabela naman po ay talagang pinamumunuan ng mga D at ng mga Albano na talagang malapit sa isa't isa. At itong D at Albano po ay talagang panahon pa ng kanilang mga tatay ay talagang malapit na sa isa't isa. Marcos Sr. pa at mga D Sr. at Albano. Kaya nga po, huwag kayong magtataka. Ang ginawa po nila sa Kongreso, tinanggal si Tambaluslos para maibsan ang galit ng taong bayan. Pero wag po kayong papayag na maibsan ang galit natin. Dahil hanggang hindi po magkaroon ng bagong sistema, patuloy po ang kultura ng korupsyon habang hindi natin pinabasura ang konsepto ng SOP o Standard Operating Procedure, patuloy po tayong lalangoy sa tubig baha habang ang pondo ng bayan ay nilalapa dito sa mga walang kwenta, mga flood control. Well, malungkot po ang aking komentaryo dahil para bagang talaga namang pong pinagkakaisahan ng sambayan ng Pilipino ng mga mayayaman na nagpapagamit sa mga dayuhan. Pero ang katunayan po, tayo pa rin ang soberenya, tayo mga ordinaryong mamamayan, tayo mga kayumang, taas atin po ang kapangyarihan ng gobyerno. Yan po ang tunay na angyo ng demokrasya. So magising na po tayo, simulan po natin sa pagsisisante sa mga walang kwentang mga politiko. Ang panawagan natin, Marcos resign. Resign. Marcos resign. Marcos magnanakaw. Marcos mamamatay tao. Marcos torture. Talaga? Marcos resign. Kapangyarihan po natin yan bilang mamamayang Pilipino, bilang soberenya, na hingin ang resignation ng walang kwentang leader na wala sa tamang pag-iisip. September 21 po, tayo po'y lumabas sa lansangan. Ipakita ang galit dahil baka akalain nila naibsan na ang galit natin dahil lamang sa pagsisisante kay Tambal. Pakita po natin ang kapangyarihan ng pagkakaisa. Tama na. Sobra na. Palitan na. Resign, Marcos. Maraming salamat po sa inyong patuloy at pagtangkilik. Ito po ang inyong namabalat na spokesman Harry Roque, mananahimik sa buong araw para magkaroon ng boses sa mga pagtitipon na gaganapin dito sa Hague sa 19. Bukas, nandun po tayo sa Amsterdam. Simula po yan ng alas 5, doon po tayo sa dam. Sa dam. Sige, Roque, thank you. Ano masasabi niyo dito, mga kababayan? Post your comments below.